Okay, ka-Alpha Adventure Farms, tungkol ulit sa manok ang video na to. At ito ay galing sa isa nating, kung hindi man siguro YouTube subscriber, ay regular na tagapanood sa ating mga YouTube videos. Ang kanyang YouTube handle ay Warhead1319. Ito ang kanyang comment at katanungan. Sir, okay lang bang maulanan ang manok na vaccinated po? Lalo sa mga nakatali po. Salamat po. Okay lang bang maulanan? Alam ko ginagawa yan ng mga nagigame foul, ano? Dahil nung ako ay from grade 4 hanggang sa first sem ng first year college, nagtitinda ako sa sabungan. Nakikita ko yan, no? Parang pinapatibay yata, or hindi ko alam kung kinokondisyon ba ang tawag doon, or pinapatibay, hindi ko alam anong tawag nila doon, no? Nung nag-aaral pa ako tungkol sa sa animal science, no, na tinalakay din namin yan at na-research ko rin kung may scientific proof ba na mas malaki ang advantage na pinapaulanan mo ang manok versus doon sa hindi mo siya pinapaulanan. At ito ba ay nakakapagpatibay ba sa kanya, or nakakapagpasigla ba, or whatever, no? Wala akong makita na strong scientific evidence na ito ay may rektang kinalaman doon sa pagiging matibay ng manok, or sa kanyang fertility, o sa kanyang aggressiveness kung ito ay isasabong nga, or for whatever productivity related reason. So wala siyang strong scientific evidence na nagpapatunay dito. Tingin ko nakaugalian na lang yan ng mga nagsasabong, no, ng mga nasa game fowl industries, kasi nakikita ko yan dun sa TP house, no? Dun lang sila yung mga manok, no? Bumabagyo or hindi bumabagyo, tirik na tirik ang araw or malakas ang ulan, nandun lang sila, no? Sa ating mga heritage chicken naman, based on my observation at sa pag-aalaga ng ilang libo na, no, na heritage chicken, no? Combine na yan, Rhode Island Red, Barred Plymouth Rock, Buff Orpington, Rhode Island Red, Black Australorp, marami pang iba. Hindi sila species na para alam mo yon, rektang i-expose sa ulan. Hindi kagaya ng gansa, ng Muscovy duck, ng Peking duck, ng ano pa, yun, yung mga gansa nga, no? Talagang kung kailan na ulan, dun pa sila lumalabas, no? Hindi kagaya ng mga manok. Ang mga manok minsan meron ngang nagpapaiwan sa labas, pero karamihan sa kanila sisilong yan. Unlike the ducks, no? Tawag nga sa mga ducks, 'di ba? Ano sila? Parang waterfowl. Waterfowl sila. Ang manok hindi sila waterfowl. So hindi sila pantubig, hindi sila sadyang binababad. Okay? So i-ano ko na lang, ikumpara ko sa tao, no? Sa atin bang mga tao, kapag ba nagja-jogging, halimbawa pa nagja-jogging, saan ba mas risky? Saan ba ako mas nalalagay sa alanganin? Yung magja-jogging ako ng umuulan, or magja-jogging ako ng hapon, alas 4, alas 5, lubog na ang araw, hindi umuulan, no? Katamtaman lang ang lamig, no? Saan ba mas maliit ang risk? Sa naulan ng malakas o doon sa palubog na ang araw? Siyempre doon sa palubog na ang araw, hindi ako mabibilad, no? Mas convenient na tumakbo. Pero saan ako maaaring mas lumakas ang confidence, ang kumpiyansa, ang resistensya sa pagtakbo? Doon sa naulan, no? Dahil hindi yun pangkaraniwan, eh. Tingin ko yun na lang din siguro ang nagiging dahilan ng mga nagiging fouls kung bakit nila pinapaulanan ng kanilang mga manok para tumibay. Siguro yun ang nasa isip din nila, no? Pero pagdating sa heritage chicken, hindi sila talaga sadya na dapat rektang hinahayaang nababasa, no? Maaari sigurong mabasa sila slightly, yung mga pasaway na ayaw pang sumilong kapag umuulan na, pero tayong caretaker, farm manager, tayong amo, kailangan itaboy natin sila papasok sa may silong. Kasi mas prone sila sa risk ng pagkakasipon, yung colds and flu, kapag
nababad sila sa ulan. Ngayon, nasa sa atin na yun. Kung gusto nating silang paniniwala natin, ititibay sila, habang sinasatisfy natin ang paniniwalang yun, kailangan tanggapin din natin yung consequence na baka sila yung magkasipon kung hindi kakayanin ng kanilang resistensya. So kung gagawin lang natin yun, tansyahin din natin ang ating mga manok, no? Lalo pa Warhead, sinabi mo yata dito na vaccinated. Alam mo ba na kapag binakunahan natin ang manok, literal na sakit yung ipinapasok natin sa kanya. Virus yun attenuated virus. Pinahina lang, kumbaga, no? Para kayanin ng katawan niya. Parang yung COVID-19 vaccine sa tao. Nung nabakunahan ako, at gayon din yung karamihan, nag-chill ako kinagabihan. Isipin mo na lang, kung bagong vaccine ako ng COVID-19 vaccine, tapos nag-chill na nga ako, tapos nag-half marathon or full marathon pa ako kinagabihan. Isipin mo na lang kapag ginawa ko yun. Diba? So mas malalagay ka sa alanganin, no? Mas maganda siguro kung gusto mo siyang ibabad sa ulan or subukan, no? Mag-experiment ka. Pagpalipas ka muna ng 1 linggo man lang after niyang mabakunahan, para mag-take effect muna yung immunization sa katawan, sa sistema ng manok mo. At saka kung meron man side effect sa kanya yun, halimbawa nga yun, medyo sumama ang kanyang pakiramdam, halimbawa, lilipas muna yun. Palipasin mo muna kahit man lang 1 linggo. But as far as my practice is concerned, ako ba ay sadyang nagpapaulan ng manok after magbakuna, or kahit hindi ako galing sa pagbabakuna, pinapaulanan ko ba sila? Hindi. Hindi ko sila pinapaulanan. Yung nilalakaran nila ganito may bubong Basta breeder ha. Basta breeder na poultry animal, especially mga manok, lahat ng nilalakaran dibubungan. So, pinoprotektahan ko kasi sila sa possible avian influenza dahil nasa agricultural land ako. Pinakawalan ko na lang yung aking mga kalapati na I think dumaan kanina sa likuran ko dahil natanggal ko na nga dito yung mga breeder ducks, breeder turkeys, breeder guinea fowls, yung mga breeder kong mga manok dito sa original na 500 square meter lot. Naging ko na lang ito ngayon. Model farm na lang at pick-up zone na lang ngayon to. Ito na ngayon ang pick-up zone. Magpapasok man ako dito, wala akong mapeperwish yung mga breeders, no? Mangilan-ngilan yung mga native upgraded, pinaiwan ko dito para meron namang mga hayop pa rin at hindi siya magmukhang ghost town na farm. Ito yung mga malilikot sa background. Okay? So kung gusto ninyong matutunan lahat ng aking programa sa pag-aalaga ng manok, attend na lang kayo or mag-register dun sa aking chicken farming seminar. Hindi yun live, ito ay pre-recorded video. May module 1 patungkol sa cultural management or mga programa sa pag-aalaga ng manok. Module 2 tungkol sa marketing, paano magbenta. Module 3 tungkol sa economics at iba't ibang business models or pagkakakitaan na involve ang heritage chicken. Doon yung malalaman kung saan ang mas matubo. Day old ba or 5-month-old? Magkano ang kapital na kailangan sa day old sa 5-month-old? Para hindi pa man dumarating ang mga manok ay mapagdesisyonan nyo na okay, ang kaya lang ng kapital ko ay hanggang day old muna. Kahit mas matubo ang 5-month-old, saka na yun kapag napalaki ko na puhunan. At least meron kayong mga realizations na ganun, no? Module 3 yun. Nasa sa inyo kung isang module, 2 o yung 3 lahat ang sasubscribean ninyo. Pagka-subscribe ninyo, pagkabayad, within the same day ay magkakaroon kayo ng access doon sa mga video. May certificate din yon. Nasa description ng video na to yung mga link. This has been JC De Guzman of Alpha Adventure Farms.